Hello mga ka-offloader, mga ka-earthlings, mga ka-doodle, mga ka-OFW sa Middle East, Hong Kong, Taiwan, Japan, kaso saang panig ka man sa Earth, mga Pilipinos. Kung napadaan ka sa aking channel at bago ka pa lang, please naman pakisuyo lang, libre lang po ang mag-subscribe, pakipindot na rin ang bell button. So, nagte-trade po tayo sa sa Philippine stock market. So, yun yung natin sa mga tayo mga blue chip yung inaano natin ngayon So, meron akong nabasa na House Bill House Bill number 10914 para sa mga OFW. Parang isasama nila to sa PIDOS Mandatory siya na magkaroon ka ng financial education. Maganda to siya Maganda na programa. So ito yung dapat talagang ewan ko kung naisabatas na ba to o yung mga baguhan ngayon na nagsidatingan, nagkaroon ng PIDOS na meron na ba to. So comment na lang sa ating kung meron na ba to? Paki-comment na lang para ma-update din tayo sa mga bago diyan na bagong dating. Kasi parang na-approve to is noong November 19, 2024. So more than 1 year ago na So siguro naman baka meron ng Ang maganda dito, maganda to na batas Kasi tingnan mo dito, the program also orient about obligation and contracts, credit transaction, interest pledges, mortgages, guarantees, and knowledge of financial products like stocks, bonds, insurance, and mutual funds. So maganda, di ba? So dito maganda to Ito, nandito yung stock. So yan yung natin. So dapat nga yung mga, kasi habang tumatagal tayo dito mga ka-OFW, tumatanda tayo, nagtatrabaho pa rin tayo, kumakayod pa rin Yung pera mo na iniipon, hindi ganong kumikita sa bangko, di ba? Nag-ano lang, saving ka lang, kada sahod mo nag-ipon ka. Pero walang kinikita tumutubo. Pero kung naka-attend ka na nito ng financial product, stocks, paano mag-invest, medyo may kunting idea ka na, may liwanag ka na maganda na ibibigay ang So, yan lang ang dito, nakaganda dito sa mga Tapos, ngayong mga katulad ito, may crisis. Ito yung maganda, may crisis. Hindi naman pinangarap natin na kagano, pero nangyari hindi natin makontrol Ordinaryong tao lang tayo. So, ito yung magandang magbilihan ng crisis pag may Tingnan mo example to si Emperador. Nung si Emperador ay palagi nating iniinom dati sa Pinas, ngayon hindi na. So dito pa lang siya nag-umpisa ang baba niya nag-umpisa siya is 4 yata. Yan dito sa 9. Bagsak, hindi gaano siyang napansin. Ang pandemic time dito, bumagsak siya dito. 21, 22 pa na ibagsak. Tapos mayroon ditong bagsak siya nung 25 bago lang. Bagsak siya, hindi siya sa kabuuhang trend, siya downward downward siya Pero so, titingnan lang natin dito lang tayo makapokus sa na period na to dito. Yan sa period na yan. Yan lang tayo tututok So, kung mapansin mo si si Emperador ay nag-form siya ng So, ganyan lang mag-draw ng trend line. Yung top dito, saka yung top dito or kasunod na top. Ang ginagawa niya dito, top diyan. At saka yung top dito, yung kasunod, i-connect niya yan. So, mag-straight na yan doon. So, yun yung trend line niya. So, hindi naman perfecto na kailangan isa-isahin mo talaga yan na basta ang formal lang, makita mo lang formal na parang nag-down talaga yung niya. Tapos, kupihain mo lang yung sa taas, Kupihain mo siya. So,
So, diyan, dalhin mo dito ba, ilagay mo diyan sa, dito ba siya pinakabutom or dito ba siya nabutom, ilagay mo. Okay lang yan, kahit sa ano, basta at least magkalapit lang naman sila eh. So, ganyan. So, ang pinoporma niya dito is plug to eh. Ito yung plug pole. Yan yung plug pole. Ito yung bandera. Yan yung pinoporma. Pag ganitong mga forma ng bullish to siya, bullish plug. Tawag nila dyan. So, ang expectation na target nila dyan is kukopyahin lang nila to yung plug pole ilalagay dito. Dyan, sa bottom. Yung iba dito nila umpisa. Yan nila nilagay yung bottom. Pero ako, dito lang para hindi tayo masyadong exaggerated yan. So, kunwari na i-break ni na yan, yung top. So, maaari siyang umabot dito sa presyo na 20. So, may chance na abutin niya yung 20, Kasi, naman, wala tayong nakuha. Hindi pa natin nakuha yung si Trading Beyond na lang sa BDO at saka Metrobank. 12 kasi yung niya pinaka-target niya parang na-hit na yan eh. Pero may forecast siya na 20 or 19. Yan yung forecast niya, 19. So, dito. So, malapit tayo sa, sa plug pole na height, Dito siya tatama sa 19. Yan yung, niya, forecast for 1 year. So, tingnan din natin yung mga technical cell. Ano bang, technical cell, may 15, ba, 1 week. Yung mga pula-pula. 16, may 16 siya dito sa 1 month. So, 16 lang yung pinakamalaki. Which is dito banda. So, siguro, kasi kailangan ma-break niya to eh. So, pag up dyan, mag-pull back muna, tapos dito naman, tapos pull back dyan. Ganun naman yung stock eh, up and down, up and down. So, maaaring, mahito kung base, kung bullish plug, susundin mo tong bullish plug pattern, nahataw. So, ganun yung paggawa ng trend line or pattern. So, tapos, karamihang sakit natin sa mga OFW na baguhan, palaging sinasabi ko to, singit pa rin natin. Kasi may crisis ngayon eh. So, ang pagbaguhan ka dito, nawawalan ka ng pag-asa eh. Nawalan ka ng pag-asa pag bumagsak yung presyo, Kunwari, dito ka makabili, dyan. Bumagsak siya dyan. So, bumagsak yung presyo, ganun, dyan siya bumagsak. Nawalan ka ng gana, Nawalan ka gana kasi bumagsak siya dito eh. So, magkano yung drop niya dyan? Nasa almost 8%. So, malaking bagay na rin yan. Na kung may invest ka na sabihin natin 10,000. So, magkano bang 10,000 is sa 8%, 800 pesos na lugi, 800 ba? Kasi 8% lang eh. Hindi naman 80% eh. So, 800 yung lugi mo kung 10,000. Sa maliit lang kasi pero kung 100,000 naman, 8,000 yung na yan. Talo, di ba? So, ganun yung diyan. So, dapat dito mga ka-doodles, mga ka-OFW, nag-abroad ka nga dito sa Saudi o sa Qatar, sa Dubai, sa Oman, sa Kuwait, Abu Dhabi, Bahrain, sa Hong Kong ka ba nag-abroad, sa Taiwan, sa Japan, gano'n. Nagtitiis ka nga mag-abroad malayo sa pamilya mo Kinaya mo nga Ito pa kayang 8% na binagsak, hindi mo kakayanin. So, hintayin mo lang talaga. Pag bumagsak yan, hindi pa sa'yo So, hintayin mo lang, hayaan mo lang bumalik. Tingnan mo, bumagsak man siya, bumalik siya naman ng 5%. Kung baguhan ka tapos umayaw ka na, bininta mo na, lugi ka, di ba? O umangat pala, pag nakita mo, umangat, sayang. Dapat hindi ko bininta Umangat pala pa ulit Ganun pala, di ba?
ganun lang yun siya, ang stock na ano, up and down. Dati ako, ganun din ako. Pag umpisa ko, dismayado ako kasi bagsak eh. So, sabi ko, ayaw ko na kasi bagsak. Pinabayaan ko, wala na. Eh, nung sa isip-isip ko, na kailangan kong baguhin yung ano. Kasi dati nagtitrade ako kahit saan-saan eh, na company. So ngayon, focus na ako dito sa mga blue chip na ako nag-trade. So, yun lang ang masabi ko na huwag nating, sabi nga ng mga politiko, tayo yung mga living hero. Kaya sanay tayo sa tiisan, tiyagaan, di ba? So kaya pag mga ano, kasi hindi to magic na ano eh, na kikita ka agad eh. So, tiis-tiis lang. May bunga din yung pagtitiis mo. So, kung nag-abroad ka man ng 25 years nga eh, di ba? May nakita kang bunga sa pinaghirapan mo. Ito pa kaya. So, kailangan nating mag-invest kasi hindi pwedeng habang buhay tayo magtrabaho dito. Kaya magtira din tayo ng lakas para pang-enjoy sa Pinas, ano? So, ganun lang siya mga ka-OFW. Huwag mawalan mapag-asa, huwag sumuko. So, maganda tong house bill na yan, ano? Na ano, at least yung mga baguhan. So, comment down below kung bago ka lang, napanood mo to. Share naman kung nagustuhan nyo para yung ibang OFW bigyan natin din ng ano, mai-share natin, maibahagi natin yung ating kunting kaalaman tungkol sa Philippine stock market, mga ka-doodles. Adios mi amigos, mi amigas, babush!